ngayon kasi may iba na kasi siya. Kaya, yun. Nabayaan ko na lang siya. Ah, bali, andito po ako sa Santa Rosa ngayon, pero taga Bulacan pa ako. Giginto, Bulacan. Bali, nagagabihan lang kasi ako ngayon dito dahil takban. Sinsya na po kayo, mama. Okay lang. Nag-ayos kasi kami ng truck kanina dito sa garahe. Dito sa bus ko. Oo. Taga saan po kayo, ma'am? Valenzuela. Oh, malapit lang pala kayo. Dito lang kasi ako sa Giginto. Oh. Madaanan mo lang. May asawa ka na, ma'am? Wala pa. Pero, may anak ka. Wala din. Magpapaanak pa lang. Sige, single. Paano yan? Naghanap ko ba ng maging kasintahan mo, maging maasawa mo habang buhay? Ay, lahat naman tayo naghahanap ng kapartner sa buhay. Hindi. Tama eh. Kasi, gano'n naman din ako eh. Kasi mahirap kasi mag-isa sa buhay. Ganda yung may katuwang ka sa buhay, ma'am, na kasama mo sa hirap at ginawa. May anak ka na? Oo nga, ma'am, mayroon dalawa. Babae, mga maliit. Hindi ka nag-iisa. May anak ka pala eh. Oo nga, pero iba naman yung mayroon kang partner talaga na sumpungan sa mga problema, gano'n. Yung partner na pagdating ng taglamig, may mayayakap ganun. Pwede rin. Kasama na rin yun. Sana all. Sama na rin yun, ma'am. Ibig sabihin, may boyfriend ka ba ngayon? Wala. Ipapatayin ako ng boyfriend ko kung sakaling meron man. Pag nakita yung live ni DJ. Kaya nga, mas maganda kung gano'n. Ay, ikaw ba? May jowa ka? Wala rin. Maghahanap ko na eh. Bakit? Bakit? Sabi nila pag rider daw, maraming jowa yan eh, kasi sweet lover. Alam mo ma, hindi naman lahat ng driver na ganyan, ma'am. Kasi, pag ikaw ay gusto mo talagang magtino ka talaga sa buhay mo, kasi ako sa totoo lang, no, hindi ko naman hinahangad na mga ganyan tulad ng mga driver, hindi ko sinasabi lahat, ha. Kasi iniisip ko yung mga anak ko. Siyempre, mga babae yung anak ko eh. Di ba? Tama. Alam mo, kasi yung karma kasi, yun ang inano ko. Kasi pag ako ang ano ng babae, pagdating ko sa karma, lahat doon mapunta sa mga anak ko. Mga babae yung mga anak ko. Ayun ang iniiwasan ko. Tama din naman. Bakit pala kayo naghiwalay ng asawa mo? Hindi lang siguro nagkaintindihan kasi nag-abroad siya. Tapos ngayon, after 3 months, nakipag-iwalay siya sa akin. Nakita ko, may lalaki na siyang nakaprofile na sa kanya. Nagtawagan na sila. Kaya siyempre, masakit din, di ba? Tiniis ko lang. Kasal Ako na lang ang magparaya para sa kanya. At supportahan ko na lang siya kung saan siya masaya. Yun yung tunay na pagmamahal. Oo. Ilang taon ka na kaya? 36 na. Ilang taon kayo ng ex-wife mo? Wife ba? O partner? Yung situation ko, bali, 25 na siya. Ako, 36. Malayo ang agwat namin. Kaya siguro naghanap kaya ng iba. Ng mga gwapo. Siyempre, pangit na ako eh. Hindi naman. Wala naman sa pangit siguro yan. Pag ang tao magbabago naman talaga yung hitsura eh. Sa bagay. Pero, Hindi naman laging maganda eh. Hindi naman laging maganda, gwapo. kasi sabi daw niya, siloso ako. Siyempre, pag silos ka talaga, pag nakita mo talaga sa messenger na may nag-I love you sa
asawa mo eh, alam naman, ngingiti ka lang dyan at tawa ka lang, di ba? Siyempre, Ano magagalit. sinasabi? Ay, sorry. Bawal pala yun. Kaya, nakapagpasya siya na naghiwalay kami, eh, hanggang iyak na lang ako. Pero hindi ako biyak sa harapan ng mga, biyak ako doon sa CR. Para doon ko binuhos lahat ng mga sama ng loob ko, yung sakit ng naramdaman ko, yun, hanggat nakamove on ako. Oh, Ilang taon na kayong hiwalay? pa lang, nung January pa lang kami naghiwalay, mga kalating taon. Ay, January pa lang. Pwede pang maibalik ang mga nakaraan niyan. Ay, hindi. Kasi mahaba kasing story, ma'am, eh. Kaya, huwag ko lang magitin dito. Kasi, Ah, okay. So, kung desidido na talaga. wala na talaga siyang gusto sa akin. Kaya, hayaan ko na lang siya. Ayaw. Hindi. Hayaan ko na lang. Paano yun? Paano pag natauhan siya, tapos na-realize niya pala na ikaw pala yung gusto niya, ikaw pala yung mahal niya? Ay, paano rin kung mayroon akong iba? Masaya na ako sa iba. Ay, hindi pwede naguguloyin ko siya. Kasi hindi ko naman siya ginugulo eh, ngayon. Kaya, maghanap na lang maghanap lang din ako ng partner ko na sa akin dito at tanggap niya yung mga anak ko. Yun. Para masaya. May trabaho naman ako, wala namang problema. Hmm. Kaya, ang hinahanap ko lang talaga na pagiging partner ko sa buhay na sama ko habang buhay. Kaya ikaw, kung willing, joke lang. Kaya ikaw, kung willing ka dyan, pero ka. Joke lang. Di ma'am, sa totoo lang, yun nga, naghahanap ako kung available ka. Mapag-usapan naman yan. Ha? Mapag-usapan naman yan off-cam. Yun, sure. Waiting. Kaya, hintayin ko na lang yung, yung matamis mong uo. Pag, Hmm. Bitiranan si Kuya sa matamis mong oo ah. hindi. Kasi, alam nga naman, hindi naman tayo bata na mangmang tayo sa pagmamahal. Eh, siyempre, may edad na tayo, matanda na tayo eh. Siyempre, may experience. Ibig mong sabihin pala, ngayon mo palang ako nakita, minahal mo na ako agad. Hindi naman sa ganun, ma'am. Kumbaga, bali, kaibiganin mo na kita. Ah. Kasi yung inano mo kasi, yung tinatanong mo kasi sa akin, matamis kong oo eh. Ang matamis mo ko na maging kaibigan ko. Yun, hindi pa ako Ah, Oo. Ito talaga, ma'am eh. akala ko yung nakita mo ako, na in love ka na sa akin eh. Oo, kasi agad yung humingi sa akin. Hindi naman masyado ma-in love. Ayun lang tayo nagkausap sa programa ni Digital. Kaya, pero hindi naman agad-agad love. Kilalanin mo natin ang isa't isa nating dalawa. Kaya, Oo. magkasundo Pwede yung tayo, oo na agad. kung magkasundo tayong dalawa, di, walang problema. Hmm. Diba? Dalaga ka, single ka, single dad ako. Pag-usapan natin. Yung maayos. Diba? Oo, wala nga naman mag-usap tayo, naglulukuhan pa eh. Hindi na nga tayo bata, maglulukuhan pa tayo. Yun, tama, yan. Oo. Pero sa ngayon, gaya na sinabi mo na ligaw agad, hindi mo na. Kilalanin muna natin ang isa't isa. Ano palang pangalan mo, ma'am? Angie. Angie, apelido. Bawal. Bawal. Pangalan lang. Alba. Okay, sorry. Paano tayo magka-ano dyan, ma'am? Halimbawa, mag-chat-chat, messenger, gano'n. Pwede naman. Private ba? Pwede naman. Oo. Kasi,
Kung sa totoo lang, kung magkaintindihan tayo, magkaibigan tayo, pwede naman kita ang pasyalan dyan sa Valenzuela, kalapit-lapit yan eh. Lagi kaming mag-deliver dyan sa ano, sa Malabon, Silver Swan. Diyan kami dumadaan sa Valenzuela. Sa ano kayo, sa mga pupa, ganun. Oo, kasi yung ano namin, yung mga dinideliver namin, parang mga anchor kasi yung dala, pinwheeler ang dala ko. Kaya, lagi kami deliver dyan. Kaya, kung saan yung mag-order yung customer, doon din kami deliver. Pero, dito lang talaga ako napalo sa Bulacan. Palestine. Magkalapit lang pala tayo kasi pwede naman kita pasyalan dyan sa magkita tayo dyan sa People Park. Dyan, diba? Dyan naman talaga pasyalanan eh. Diba? Ha? Dyan naman talaga pasyalan sa People Park. Dyan sa Valenzuela. People's Park, pasyalan. Available ako sa linggo. Kasi sa Lunes, sa Sabado, may trabaho eh. Sa linggo, bukas na yun Wag lang naman bukas kasi time ko pa yan sa mga anak ko. Siyempre, banding-banding ko muna yung mga anak ko. Kasi kahit malayo sila eh. Ilang taon ng mga anak mo? 7 years old at saka 5 years old. Lalaki na rin. Kahit pa yan, ma'am. Malalaki na rin. Matagal na rin pala kayo ng asawa mo. More than 10 years. Anong nagtama? More than 10 years? Oo. Tagal nyo, naghiwalay pa kayo, tapos may anak pa kayo. Ganon siguro ang buhay, ma'am. Parang gulong ba? Minsan sa ilalim, minsan sa ibabaw, ganon. Kaya, Ganun talaga pag... hindi siguro kami, hindi siguro kami, ma'am. Oo. Pero hindi talaga. Hindi naman. Pagdating sa mga ganyan, pagdating sa pamilya, tao yung nagdesisyon, hindi yung tadhanaw. Depende yun sa inyong dalawa kung pananatilihin nyo hanggang dulo. Siya ang kumalas eh. Kailangan man ma'am na pipilitin ko talaga yung tao kung ayaw talaga. Di ba? Sabi nila, pag ayaw na, huwag mo na pilitin. Huwag mo na ipilit yung sarili mo eh, siyempre. Ganun talaga yun eh. Ganun pa rin kung ipilit mo. Tapos, naglupo naman siya sa iba. Para akong tanga nagtrabaho tapos tapos ako inipitan na pala yung ulo. Kaya, mas maganda ganun lang. Nangyari. Ganun talaga sa panahon ngayon. Iba na kasi yung panahon na yun, hindi kasi katulad dati. Oo ma'am, baka talaga ngayon. O ngayon ma'am, Taga dito ka talaga sa Manila? tayo lang dito ko, trabaho, gano'n. Probinsya ko, Mindanao. Mindanao din, saan? Sa Dipolog po. Dipulog din ako. Oh, gano'n? Saan ka sa Dipolog? Ikaw, saan mo sa Dipulog? Bali ako sa Labason, Zamboanga del Norte. Madaanan mo lang yung amin. Bakit? Saan ba sa inyo? Ano pa? Ruhas. Ay, sa Ruhas. Oo nga, madaan lang. Daanan mo lang amin. So, ibig sabihin, ma'am, nagtatrabaho kayo dyan sa Valenzuela. Matagal ka na rin dyan. Tagal na. Mag-ano na rin. 15 years. Ako kasi, 2012 pa ako dito. 2011 ako dito. Hindi magkasunod Pero ng dito plata. sa Pero dito sa company na tinatrabahoan ko, magti 10 years na ako. Tapos,
Doon, magkaano kasi, dalawa kasi yung natrabahoan ko dito na experience kong work sa Manila. Ilang taon ka naman ngayon, ma'am? 30. Matanda pala ako sa'yo ng si 6 na taon. Imbis na bagay, yung ex-wife ko, 25 years old, ikaw 30, ako 56. Pero mas matanda pa rin ako sa'yo. Dapat sana kalibil ko sana. Ha? Dapat sana kalibil ko sana ng edad. Para walang labis, walang lang. Para patas ba? Sa bagay din. Pero, may mga time naman talaga na hindi, gusto mo talaga yung tag 36 years old din yung hinanap mo. Pala, yung kalibil ng edad mo talaga. Okay, oo. Bakit hindi ka pa nag-aasawa, ma'am? Wala eh. Wala akong nahanap na kuryente ba? Yung parang kuryente na nag-i-spark-spark. Ganun? Dala ka ng battery. Oo. Battery ng truck mo, sir. Hawakan mo, tapos hawakan mo si ma'am para may spark. Mag-ground din siya. Hmm. Mag-ground kami. Dalawa naman tayo mag-ground eh, kasi hawakan mo ko eh. Oh, yun yung ano, magkasama habang buhay na. Sana ma'am, makuha ko yung messenger mo. Magkalapit lang pala tayo eh. Parehas lang pala tayo ng bayan. Walang problema. Hindi matatapos yung sabaw. Joke lang. Nagkalat na siguro yung taga-Dipulog dito sa Manila. Kasi taga-Dipulog din nakakausap eh. Ganun. Taga-Dipulog din yung boyfriend nyo na yun, ma'am? Yung kalibin mo? Hindi po, taga-Bohol. Baka hindi mo ako matanggap-tanggap, ma'am. Dahil may anak din kasi ako. Ha? Wala sa sabit eh. Ako, may sabit na ako. May anak na ako. Dalawa, ikaw wala. Huwag mo pangunahan, lahat ba ng nakakausap mo, sinasabihan mo ng ganyan? Ginajudge mo, dinadaw mo naman ang sarili mo. Bali, advantage na ako para naman, kasi ayaw ko naman ipapahiya na ako. Siyempre, Tama naman. Tama naman din yung sinasabi mo. alam mo kasi ma'am, sa relasyon kasi ma'am, talagang kuhanin mo talaga yung, kasi hindi naman bata tayo para pakilab lang ang tingin sa natin. Sa isa-isa, hirap ba? Hirap naman ganun. Edad na tayo, mayroon na tayong karasan sa buhay. Diba? Kaya sa akin kasi, ang gusto ko, yung totoo ba? Yung totohanin talaga. Oo, kahit ako naman, yun din naman yung gusto ko. Pero pangit naman din pumasok ka sa isang relasyon na walang pagmamahal, parang naglulukuhan lang kayo. Kaya kailangan, dapat may spark. Yan nga ang gusto ko man kasi gusto ko yung seryosong Yun din kasi yung nagbibigay ng yung kumbaga pampatibay ng relasyon, yung parehas kayo na may spark sa isa't isa. Oo. Kasi gusto ko kasi yung seryosong relasyon. Ayoko yung mayroong boyfriend na nga, mayroon pa iba. Ayoko nung gano'n. Wala naman kasi may gusto talaga niya, kahit sino gusto talaga yung seryosuhan. Sino ba may gusto na maglulukuhan? Correct. Di lahat na sana ng tao ngayon naglulukuhan. Okay, ma'am. May point ka din dyan. Wala namang, sadya lang talagang nakaka-encounter tayo ng mga taong niloloko lang tayo. Pero kahit tayo sa sarili natin, ayaw din natin na niloloko tayo. Kahit na yung mga tao na yun na niloloko tayo, ayaw din nila, nalolokohin sila. Yun, tama. Yun. Pero ako kasi, biktima kasi ako eh. Biktima na kasi akong niloloko. Kaya, Dalas kasi talaga sa nagmamahal ng totoo, biktima pagdating sa pag-ibig. Kaya dapat talaga pundasyon sa isang pamilya yung pagmamahal niyo parehas.
sa isa't isa. Hindi yung naibibigay mo na yung naibibigay mo na yung pagiging responsibilidad mo, ganito, ganyan. Dapat parehas kayong kumakapit sa isa't isa. Committed ba? Committed. Tama, tama. Kasi pangarap ko talaga na kita ako ng babae na nagmamahal, ng totoo, at saka mapagkatiwalaan. Pinagkatiwalaan mo naman yung asawa mo kasi matagal na rin naman kayo, sabi mo nga 10 years kayo. Hindi naman kayo aabot sa ganun kung hindi mo siya pinagkatiwalaan. Sadyang nadala lang talaga siya sa tukso. Siguro, ma'am. Kasi ang buhay mag-asawa kasi, madalas pumapasok dyan tukso. Kahit ikaw. Kaya nga, ma'am. Talagang marami tinatokso. Maraming tukso. Pero, depende yan sa'yo kung magpapadala ka sa tukso. Lalo na kung alam mo sa sarili mo, pamilyado ka na. Oo nga, ma'am. Tama. May points ka din yan. Mahirap naman kasi, pero sa akin lang, no? Sa totoo lang, kung may asawa ka na, tigil mo na yan. Seryosohin mo na yung pamilya mo. Mga nako. Sa akin na. Mangyayari lang kasi yun, kuya. Yun nga sabi ko, pag parehas kayo committed. Kasi ang tukso sa buhay mag-asawa, hindi talaga yan maiiwasan. Kaya nga. Siguro, sinubukan din naman siguro ng asawa mo na hindi matukso. Yun nga lang, siguro. Diyan sa kasi matagal din kayo eh. Hindi rin naman, hindi rin naman basta-basta lang yung 10 years. Pero totoo yan, ma'am. Nagtagal nga kami, ma'am. Pero hindi ko alam na niloloko na pala ako noon pa. Saka ko na nalalaman nung naghiwalay na kami, nagsumbong yung kapatid niya. Kaya, ako na nalalaman. Yun lang. Oo. Kaya, basta yun lang. Yun lang. Oo. Hindi ko na lalahatin, siyempre, sa buong mundo kasi ito baka sabihin, kinikwento ko siya, gano'n. Basta sinabi ko lang na, naghiwalay. Hindi, nasa Saudi siya ngayon. Na nakikita din niya nakikita din niya sa live ni DJ John na nandito ngayon. Ano masabi mo, sir? Ano masabi mo sa kanya? At naghahanap ng maging partner sa buhay. Ganun. Pero, kaya kasi nanguna eh. Hindi naman talaga ako na ganito na Pero siya kasi ang nagtaksil sa akin eh. Kung parang sumusunod na parang sumusunod lang din ako sa tagos ng alon. Panahon. Sumasabay lang din ako eh, siyempre. Ano masabi? Ano masabi niyo sa kanya, sir? Alam ko dito. Hindi ko masyado marinig eh. Ano masabi mo sa ex mo? Nanonood siya ngayon? Masasabi ko lang sa ex ko ngayon, sana masaya siya sa bago niya ngayon. Yun lang. Portahan ko lang siya kung saan siya masaya, yun lang. Start ako. Pag mayroon na rin ako minamahal, wag na lang niya akong guguluhin. Kasi hindi ko naman siya ginugulo. Yun lang. Hindi naman, at sa kabalang araw, maintindihan din sa mga bata na paglaki nila, maintindihan din nila yun pagdating ng araw. Siyempre, hindi naman talaga ako ang una sa nagluloko eh. Hindi naman talaga ako ang unang nagluloko. Kaya lang naman, kaya ako, habang nag-abroad siya, hindi pa siya nag-abroad, hinahatid-hatid ko siya doon sa combination. Tapos, yan sa Klukan. Tapos,
pagsama namin dito sa Bulacan noon, nung naka-abroad na, nag-iba na ang ihip ng hangin. Kaya, siguro nakakita na siguro ng guwapo. Hindi, may pinagtalunan po ba kayo bago ho kayo nagkalabuan at tumantong sa hiwalayan? Nakipaghiwalay po siya, sir. Nag-away po ba kayo? May mga bagay po kayong pinagtalunan? Kaya, pwede bang mahingi ko yung private na sana? Alam. Wala na. Ganun, basic. Imagine, 3 months lang yung asawa sa abroad, nakipaghiwalay na. Ano kaya rason nun? Ano yan, sir? Ay, ano yung DJ? Wala ho, maingay po kasi yung ano eh, yung ambulance. Wala nang oras. Kasi 3 months pa lang ho, nakipaghiwalay na ho yung asawa ninyo, sir. Ano pong pinakamalalim na rason kaya dahilan niya, no, ba't to nakipaghiwalay sa inyo? 3 months pa lang po siya sa abroad, DJ. Nakipag-iwalay na siya sa akin. Ano po? Hanggang ngayon, nakikita ko na lang kasi black na, wala na kami. Nung nakipaghiwalay po siya, sir, nakipaghiwalay po siya, anong rason po niya? Ba't gusto niya ho kayong hiwalayan? Anong sinabi niya po sa'yo? Siyempre, tinanong mo yun. Ano, DJ? Nung nakipaghiwalay po si misis niyo po sa inyo, siyempre, tinanong niyo po kung anong rason, anong dahilan niya, ba't nakipaghiwalay? Ang rason po, DJ, ganito yan. Dahil sa silusan lang, DJ. Yun, oo. Silos daw ako Oo. na meron daw siyang iba. Oo. Pero nakikita ko kasi sa TikTok, Hmm. naka-live siya sa TikTok. Hmm. Marami kasing ano siya doon, tapos ibigay niyo yung mga detalye niya, lahat ng mga details ibigay. Hindi naman pwede yun. Ibigay yung number niya, WhatsApp niya, sa lalaki. Tapos, nakita ko na lang na mag-post siya na may iba na siyang boyfriend, ganun. Nakipaghiwalay na siya sa'yo that time. At yun. Ano, after kami nag-iwalay nun, naging trending kami sa TikTok. Tapos pinakausap ko niya, harap-harapan kami nag-usap sa boyfriend niya. Siyempre masakit sa damdamin ko na marinig ko ng ganun. Ako na lang bumaba sa live sa TikTok. Kasi umakyat kami pag may mag-live sa TikTok, umakyat ako eh. Tapos nandun din siya, pali grupo din kami sa mga OFW, tapos sa Pilipinas. Yun ko narinig, nakikita ko sila. Hanggang ngayon, nakikita ko pero gi-block nila ako sa TikTok. Kaya hindi ko na sila magkita. Mga pinsan ko na lang mag-screenshot sa akin, ay hindi kaya ganun. Yung mga kakaya ko, ito, ang asawa mo, mayroon ng iba. Kaya ayaan ko na lang. Baga, wala na lang. Bali, para bang bula na biglang nawala. Ganun na lang. Kaya pumasok po ako sa programa ni Digigel para makahanap din ako ng partner na ano. Kasi lagi ako nanonood sa mga programa niya dito sa sa Wanted Sweetheart. Kaya sumali din ako sa ganito. Line up din ako ni DJ. Hindi nga ako marunong nito eh. Tapos lagi ko nag-chat lang ako dyan sa nag-comment lang ako dyan. Tapos chat ko si DJ Jen, pwede ba ako rin matawagan mo rin ako para may kausap din ako na katulad sa kanila. Ganyan, yun. Kaya salamat talaga DJ Jen sa lahat ng mga dyan na din ako dito. Nakasali din ako dito. Kaya makahanap din ako ng magiging partner sa buhay. Yun lang. Sana, makahanap tayo. Sana magkasundo din tayo.
Ano, kumusta ka na dyan sa trabaho mo? Kaya naman, buo pa yung mga kaugatan. Ano? Posible naman na wala kang boyfriend dyan eh. Sa dami-daming mga katrabaho mo dyan. Hindi ba nanliligaw sa iyo ng ganon? Kung sa lalaki, marami namang lalaki, pero mahirap kasi yung babae, alangan naman sulong ka ng sulong. Ay, hindi naman sa ganon na tulong. Pero parang tulad ko na siyempre, magkasama kayo sa trabaho, di ba? Siyempre, ma-inlove siya sa'yo. Mag-crush siya sa'yo. Eh, posible naman na hindi Yun ka ang niligaw. kasama kasi sa trabaho, alam mo na yung mga galawan, alam mo na yung mga anuhan. Siyempre, mga gwapo na yung iba dyan. Kasi, nasa pabrika ba? Siyempre, maputi din. Hindi, Pabrika din naman. hindi naman sila nabibilad ng araw. O, di ba? Siyempre, mapuputi din yan kasi ranas ko na rin yan dati. Oo. Maputi po kayo Wala ba? nga kasi spark, wala ba yung kuryente ba? Salamat ng ganun. Hindi ka rin magpaligaw. Joke lang. Walang spark. Okay. So ngayon, ibig sabihin sa ngayon, wala ka talagang boyfriend. Wala, papatayin ako kung sakali man pag nakita yung live. Sabagay. Oo, tama. Pero, malay mo, mayroon kasing boyfriend na pinigilan talaga niya yung sarili niya at nakita ka doon. Wala siyang magawa dahil Parang nagustuhan mo. Parang ikaw sa ex mo. Ay, hindi. Kasi, kumbaga, kung ano man ako, siyempre hindi ako umakyat dito para makita. Hindi ako, ibig sabihin, kung tapang kung humarap dito, para makita ko sa buong mundo, na, kasi siya ang siya ang inumpisahan niya ako eh. Siya ang humiwalay sa akin, siya ang kumala sa akin. Gano'n eh. Uli, bakit? Hindi ba ako marunong maghanap? Siya lang ba marunong? Hanapin ako kasi alangan man siya lang masaya, ako laging umiiyak. Eh, siyempre naman. Hindi umiiyak ka pa. Umiiyak ka pa rin pala hanggang ngayon. Ay, hindi. Siyempre. Nakamove na eh. Bakit? Kaya nga, isip-isip ko bakit ko nang iyakan yung babae kung ayaw na talaga. Ang bilis makamove on ng lalaki, no? January lang kayo naghiwalay, tapos ngayon nakamove on ka na. Sabihin na natin na move on kasi kahit makita ko pa rin sila na masasaktan nila ako siyempre. Sa continuous na Diyan po yung sakit. oo, nandito pa rin. Hindi pa rin, kumbaga, para bang buhay na tiklap pa. Oo. Okay pa rin dyan. Pero siguro, Ang hinahanap mo lang ngayon, band-aid. kaya nga, Band-aid ng pa. para hindi ko na siya titingnan, hindi ko na siya kukontakin, para hanggat makalimutan ko na siya, hanggat maglihim ang aking sugatan ng puso ko. Kaya, ganun. Oo. Oo. Hanggat makakita ako ng nagmamahal sa akin at mahal ko siya, siyempre, hanggat makalimutan ko na talaga siya. Oo. Kasi, hirap naman kalimutan yung taong mahal ko, tapos, wala kang inspirasyon sa buhay mo na siyempre, mayroon kang makausap, araw-araw, gano'n. Pero kung mayroon kang makausap sa araw-araw, Kailangan pala talaga dapat pag nagmo-move, ang lalaki pala ganun, pag nagmo-move on, kailangan maghanap ng bago para makalimutan. depende yun. Para sa akin lang yan. Eddie, wow. Alam ka naman hindi naman sa ganun na, hindi naman kasi ganun kadali eh.
Kasi mahirap eh. Ay, hindi naman talaga madali yan. Kaya nga nagtaka ako sa'yo eh. January, tapos ilang buwan pa lang nakamove on ka na. Ang bilis. Ano naman nila ang mga bola, ano, mag-iyak ng iyak ako sa, kahit pag-drive ako, iyak ng iyak. Hindi, ano, sabi ng mga tao nakatingin sa akin, ano to, baliw? Ganun? Umiyak, ngiti. Hindi ah. Hindi naman ganun. Siyempre, marami akong kasalubong ng mga tao, mga guard ka. Eh, tapos, hindi. Ganun, kumbaga, mabigat pa rin. Natural naman na yung umiiyak. Siyempre, party na yun ng ano eh. Party yun ng buhay eh. Sa akin kasi, Lahat ng mga tao umiiyak eh. minsan maalala ko yung mga nakaraan namin. Minsan wala hindi naman. Ganun. Ah, yun pala. Yung parang ano, parang wither. Oh, ganun ba? Parang si Kuya Kim, wider lang. Hindi, totoo yan. Hindi naman ako nagbibira. Hindi, kahit nagpatawa, kahit ngiti man ako. Pero, ganun din. Parang, inano ko lang ba? Parang, inalis ko lang yung masakit ng damdamin ba na, kumbaga parang, Siyempre, inano ko lang, inaaliw ko lang yung sarili ko, ganun. Nilibang sino ko naman lang. talaga? Kaya, siyempre, hanggat mawala. Kasi siyempre, January kami naghiwalay. O, nung buwan na ngayon, July. O bali, mahigit na sa kalating taon. Di ba? Imposible naman kung hindi. Tagal na yun. January. Tapos, bali November. Nag-away-away na kami. Oh, hanggat January, Nag-move on ka na simula November. hanggat January, hindi na talaga mapigilan. Kumbaga ba, para bang tubig na, yung para bang tubig na inatangan, tapos hindi na nakayanan, na, tanggal lahat yung harang. Ganun yun. Simula pala November, nag-move on ka na. Ay, hindi. Tapos natuluyan lang nung January. Hindi. Simula November, iyak-iyak pa ko nun. Iyak-iyak time pa yun. Iyak-iyak time, lungkot-lungkot time. Yun. Oh. Tulo-tulo pa ito nun. Oh. Tago-tago sa CR time. Iyak-iyak nun. Buhos. Buhos ang mga luha. Siyempre, mahiya ka umarap dun sa kapatid mo na umiyak ka, tapos ngingiti-ngitian ka lang. Sabihin gano'n, siyempre. Ganun naman Ha? Ano? Ganun naman kasi talaga yun. Ganun talaga yun pag hindi naiintindihan ng mga tao sa paligid mo yung sakit. Ngingiti-ngitian ka lang. Kaya nga, hindi ko na lang isi-share sa kanila dahil siyempre, ngitian ka lang. Sabihin lang, ay sus, wala yan. Balikan din kayo yan. Ganun lang sabihin nila. Paano pag sila ang nasasaktan ng ganun tulad ko? O di pa, kung paano? Baka kasi alam nila na pagbabalikan ka pa ng babae, tatanggapin mo pa. yun, siyempre. Sa akin na yun. Pero sa akin talaga ito. Wala nang panahon. Kumbaga, ang mahirap na yung pa na ibalik pa sa bundok. Mahirap din magsalita ng patapos. Pero wala. Ayaw. Ilang beses na kasi ako niloko eh. Alangan man, ilang beses ka na niloko. Bakit? Ulit-ulit kang lulukuin. Tapos, babalik ka pa. Kung baga, sako para sa akin lang eh. Ilang beses po ba kayo niloko, sir? Matagal na sir, noong 2022. 2019. Zamboanga City. Zamboanga City pa kami. Hanggang dumating kami sa Bulacan. Hanggang sa Cavite. Wala. Hindi na talaga ba kumbaga parang punong-puno na talaga. Hirap po. Sige. No? Sagad-sagad na rin tayo. So tuloy-tuloy lang ang usapan ha. Connected na kayo sa isa't isa. Maraming salamat. Sige po, Dede. Salamat Bye. po.
Ay, kadlaw ni girl. Marami pala. Ilang beses pala niloko. Cavite. Saan pa yun?